Ang natitirang nagpapatuloy sa digmaan ni Putin ay dapat hindi naabot. Nakatago, ngunit napakahalaga at walang kapalit. Pero natagpuan ito ng Ukraine at tinamaan ito ng Ukraine. Itinayo ito ng Pransya, na perpekto ng Ukraine at nawala sa Russia ang lahat. Sa isang pag-atake, nang winasak ng mga Scout missile ang sentrong puno ng mahahalagang sandata ng Russia. Nasa Donetsk ang target. Doon dinala ng Ukraine ang pinakamapanganib na regalong galing Pransya. Nakatago sa paliparan ng Donetsk ang isang bagay na hindi pwedeng mawala ng Russia nito. Lumitaw ang mga imbakan ng drone sa paliparan. At mahalaga ang mga ito sa estratehiya ng Russia na nakatuon sa likuran. Ang pagpapalipad ng mga Shahid drone mula sa Donetsk, imbes na mula mismo sa loob ng Russia, ay nangangahulugan na mas maikli ang distansyang lalakbayin ng mga drone bago nila marating ang kanilang mga target. Mas maikli ang distansya, kaya mas mababa ang tsansa na mapabagsak o may ligaw ng air defenses at electronic warfare. Isang simpleng ekwasyon lang ito. Mas malapit ang pinagmulan ng pagpapalipad ng drone, mas malaki ang pinsalang dulot ng mga pag-atake. Pero tinapos na ng Ukraine ang lahat ng yon. Noong Abril 14, naglunsad ito ng isang pag-atake gamit ang iba't ibang uri ng mga bala para tapusin ang mga pasilidad ng imbakan ng drone na itinayo ng Russia sa paliparan ng Donetsk. Sa operasyon ng Ukrainian Air Force, winasak ng mga French-made Scalp missile ang mahalagang ari-arian ng Russia sa Donetsk, kasabay ng isa pang sandata na tatalakayin natin mamaya. Una, ang pag-atake. Ipinaliwanag ng General Staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang nangyari sa isang post sa Telegram na nagbunyag ng pag-atake. Tinarget ng ating puwersa ang mga pasilidad na imbaka ng strike UAVs malapit sa Donetsk Airport sa pansamantalang okupadong Donetsk region, ayon sa General Staff, bago ipaliwanag ang kahalagahan ng pag-atake. Patuloy ang mga puwersang pananggulan ng Ukraine sa mga hakbang para bawasan ang opensibang kakayahan ng mga mananakop na Ruso at pigilan ang armadong agresyon ng Russia laban sa Ukraine. Tungkol ito sa pagpapahina ng Russia sa likod para humina ang kanilang opensiba at malinaw na ipinakita ng Ukraine ang tagumpay ng kanilang pag-atake. Nagbahagi ang General Staff ng video bilang patunay sa tagumpay ng kanilang pag-atake upang maagapan ang inaasahang pahayag ng Russia na napabagsak ng kanilang air defenses ang mga missile ng Ukraine bago pa man ito makapinsala. Hindi ito mahabang video. Tumatagal lamang ng mga 20 segundo. Ipinapakita nito ang lahat ng kailangan nating makita upang malaman na ginawa ng Ukraine ang sinabi nitong gagawin nila. 2 target ang binilugan, marahil kinukunan ng reconnaissance drone sa itaas. Pagkatapos, isang napakalakas na pagsabog. Bumagsak ang unang target at ilang segundo lang ang lumipas ay sumunod ang isa pang malakas na pagsabog na sumira sa pangalawa. Kalaunan, nakita natin ang naging resulta. 2 umuusok na guho ang naiwan sa dating mga pasilidad ng imbakan ng drone matapos tamaan ng husto ng Ukraine ang militar ng Russia sa Donetsk gamit ang perpektong sandata. Ang mga French-made na Scalp missile na kapareho ng Storm Shadow missile na gawa sa UK ay nasa Ukraine na simula pa noong 2023. Maaaring gamitin ng Ukraine ang mga ito mula sa binagong Su-24M na eroplano at nagamit na nila ang mga missile na ito para atakin ang maraming ari-arian ng militar ng Russia, kabilang ang mga barkong pandigma, mga sentro ng lohistika, mga paliparan, at ngayon pati na rin ang mga pasilidad ng imbakan ng drone. Maaring ilunsad sa pamamagitan ng himpapawid, barko, at submarino ang mga Scalp missile, at may saklaw ito na mula 100 at 40 hanggang 550 kilometro o 87 hanggang 341.7 milya, depende sa variant. Lahat ng mga ito ay may dalang high explosive penetration warhead na tumitimbang ng 400 kilo o halos 800 at 82 libra. Kaya perpekto ito para gamitin laban sa mga matitibay na silungan na naglalaman ng mga sandata na kailangan ng Russia para pahinain ang Ukraine. Makapangyarihan at epektibo ang short-range cruise missile. Matagal nang pinatutunayan ng Ukraine kung gaano kaepektibo ang mga ito. Matagal nang alam ng ibang bansa bago sinalakay ni Putin ang Ukraine. Bukod sa Pransya at UK, bumili rin ng Italia, Gresya, Saudi Arabia at UAE ng Scalp o Storm Shadow missile para sa kanilang arsenal. Bilang dagdag na impormasyon, maaaring magkaroon ng papel ang 2 huling bansa na yon sa mga susunod na bahagi ng digmaan. Dahil sa Operation Epic Fury na nag-udyok sa Iran na umatake sa Saudi Arabia at UAE, pumirma ang 2 bansa ng 10 taong kasunduang depensa kasama ang Ukraine. Kailangan ng mga bansang gulpo ang drone at kaalaman ng Ukraine laban sa mga Shahid. Tumatanggap ang Ukraine ng mga misail na pangharang, pinansyal na tulong, at mga supply ng panggatong kapalit ng kanilang drone expertise. Pero anong pwedeng mangyari sa hinaharap?
Handa kayang UAE at Saudi Arabia magpadala ng mga misil na Scalp o Storm Shadow sa Ukraine bilang bahagi ng kasunduan sa depensa? Panahon lang ang makakasagot. Pero malinaw na, inihahanda ng Ukraine ang sarili nito para sa pangmatagalan habang ipinagpapatuloy nito ang laban kontra Russia. Balik tayo sa pag-atake sa Donetsk. Bukod sa mga misil na Scalp ng Ukraine na naging balita, may isa pang sandata ring ginamit noong Abril 14. Ginamit din ng mga bombang panghimpapawid na GBU-39 laban sa mga imbakan ng drone ng Russia. Ito ay isang dobleng atake ng Ukraine at sa higit pa sa isang paraan, gaya ng malalaman mo mamaya. Nagsanipuwersa ang Pransya at Estados Unidos sa pag-atake. Pinapakita kung paano ginagamit ng Ukraine ang mga kagamitang kanluran at ang GBU-39 ang perpektong sandata matapos tamaan ng Scalp ang mga pasilidad. Kilala rin bilang small diameter bomb, ang GBU-39 ay isang-13 at 13 kilogramo o 250 libra na ginagabayang munisyon na pwedeng gamitin sa anumang lagay ng panahon na gumagamit ng GPS-INS para mag-navigate papunta sa target nito. Tumpak at maliit, kaya kayang magkarga ng marami sa eroplano ang GBU-30, siyam na isang matalinong kagamitan. Gumagamit ito ng matalinong lagayan na kayang magdala ng 4 na bomba, kaya may option ng Ukraine na magpakawala ng mga bomba sa mga target na hanggang 40 milyang pandagat ang layo. Mura lang ang GBU-30 sa halagang $40,000 bawat isa. Kaya mahusay itong pambomba pagkatapos gumamit ng mas mahal na bala. Malamang ito ang nasaksihan natin kamakailan sa Donetsk. Binuwag ng Scalp ang proteksyon ng Russia sa Shahid at inilunsad ang mga GBU-39 para tapusin ang trabaho. Sakto ang timing ng pambobomba ng Ukraine. Nabanggit namin kanina na sinabi ng General Staff ng Ukraine na ang layunin ng pag-ataking ito ay pahinain ang kakayahan ng Russia na umatake. Iyan ang kailangan ng Ukraine ngayon dahil naglunsad ang Russia ng opensiba ngayong tagsibol na magpapatuloy hanggang tag-init at malamang hanggang taglagas. May ilang layunin ang opensibang yon. Ang pangunahing layunin nito ay sakupin ang Donetsk Fortress Belt. Makalungsod na kailangang makuha ng Russia para makuha ang Donetsk at sa gayon, tuluyang makontrol ang reyon ng Donbas na matagal nang minimiti ni Putin mula nang ilunsad niya ang kanyang tinatawag na espesyal na operasyong militar. Hindi madaling target ng Russia ang Fortress Belt. Mula Hilaga hanggang timog sa H-20, Konstantinivka-Sloviansk Highway, may linya na mga kuta na 50 kilometro o 31 milya ang haba. Sa loob ng mahigit isang dekada, ginugol ng Ukraine ang oras at pera sa pagpapalakas ng depensa ng belt bilang paghahanda sa mga kilos ng agresyon na magmumula sa Russia. Pagkatapos ng mahigit 4 na taon ng labanan, ang mga puwersa ni Putin ay nasa posisyon na ngayon kung saan maaari na nilang simulan ang pag-atake sa Fortress Belt. Ang mga sundalo sa lupa ay humaharap na sa isang paakyat na hamon, literal. Maraming bahagi ng Fortress Belt ang nasa mataas na lugar, kaya may malinaw na kalamangan ng Ukraine laban sa mga papalapit na sundalong Ruso. Gamit ang mga drone, nakikita ng Ukraine ang mga sundalong ito na paparating at kaya nilang patumbahin ang mga ito sa malalawak na kill zones na nakapaligid sa mga lungsod ng Fortress Belt. Para sa Rusya, mahalaga ang anumang paraan para pahinain ang Fortress Belt mula sa loob para magtagumpay ang opensiba ngayong tagsibol. Magiging susi sana ang mga Shahid dahil ang mga pangmalayuang drone na ito ay maaaring ilunsad mula Donetsk Airport patungo sa Fortress Belt na nagdudulot ng takot at sumisira sa depensa ng Ukraine. Ngayon, wala na ang mga Shahid drone ng Rusya sa Donetsk at kasabay nito ay nawala na rin ang anumang pag-asa ng mga tauhan ni Putin sa lupa na maaaring pahinain ang Fortress Belt bago nila subukan ang kanilang mga pag-atake. Makakaharap nila ang handang puwersa ng Ukraine sa bawat hakbang dahil inilunsad ng Ukraine ang kampanyang may katamtamang abot laban sa Rusya na may epekto sa Spring Offensive. Bago natin talakayin yan, nabanggit namin kanina na nagawa ng Ukraine ang double tap sa higit pa sa isang paraan. Hindi lang Scalp at GBU-30, siyam ang magpapakandara pa sa Rusya sa Donetsk Airport. Mahalaga ang pag-atake ng Ukraine noong Abril 14 dahil ito ay kasunod ng naunang ginawa sa paliparan. Lalo nitong pinasama ang sitwasyon ng Rusya. Pala, nanonood ka ng The Military Show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, na yan na ang tamang panahon para pindutin ang button para siguradong hindi mo mamimiss ang kahit isa sa aming mga video. Balikan natin ang Marso 7. Kumalat ang balita na matagumpay na tinarget ng Ukraine ang pasilidad ng drone ng Rusya sa paliparan ng Donetsk noong madaling araw. Tinarget ng Ukraine ang sentro na ginagamit ng Rusya sa pag-iimbak, paghahanda at pagpapalipad ng mga Shahid drone ayon sa United 24 Media. Ito ay isang all-in-one na pasilidad.
at winasak ito ng Ukraine dahil sa magkakaugnay na operasyon na kinasangkutan ng kanilang missile forces at artillery ng ground forces ng Ukraine, kasama ang Ukrainian Air Force. Gumamit sila ng Scalp missiles sa atake. Katulad ng pag-atake noong Abril 14, may kasamang sandatang gawa sa Amerika. Pero hindi ito ang GBU-30, siyam na ginamit noong Marso 7. Winasiwas ng Ukraine ang himpilan ng mga Shahid drone ng Russia gamit ang Scalp at ATACMS. Kagilib-gilib ang paggamit ng ATACMS dito. Noong Agosto 2025, lumabas na lumika ang US ng bagong sistema ng pag-apruba para sa paggamit ng Ukraine ng ATACMS laban sa mga target ng Russia. Ang sistemang yon ay dumaan sa maraming pag-apruba at nagtatapos kay US Secretary of War Pete Hegseth na magdesisyon ng oo o hindi. Sabi ng The Wall Street Journal, halos hindi nagamit ng Ukraine ang ATACMS laban sa Russia noong 2025 dahil madalas tanggihan ang kanilang kahilingan para sa pag-atake. Pero may nagbago noong Marso 7. Muli nang magagamit ng Ukraine ang buong lakas ng ATACMS laban sa mga target ng Russia at isang himpilan ng Shahid sa Donetsk ang nasunog bilang resulta. Ang ATACMS ay isang napakakapakipakinabang na sandata para sa Ukraine na muling mapasama sa kanilang arsenal. Isang short-range ballistic missile. Ang ATACMS ay kayang maglakbay ng pagitan ng 165 at 300 kilometro o 102 hanggang 186 na milya, depende sa block na ginagamit. Mabilis ito para makaiwas sa depensa ng himpapawid ng Russia at pwedeng lagyan ng high explosive warhead o high explosive blast fragmentation warhead na kayang magdala ng 300 hanggang 900 at 50 submunitions sa isang target. Baka may katulad tayong nakita noong Marso 7 na iniisip nating nakita rin noong Abril 14. Tumagos ang Scalp habang nasira ang sumunod na sandatang gawa sa US. Nabanggit ba natin ang double tap? Baka dapat triple tap ang sinabi. Noong Marso 28, iniulat ng United, 44 media, na inatake muli ng Ukraine ang paliparan ng Donetsk. Sa pagkakataong ito, tinarget nito ang mga mobile launcher na inilagay ng Russia sa lugar na ginagamit ng mga tauhan ni Putin para magpadala ng kanilang mga Shahid drone papunta sa mga lungsod ng Ukraine. Ibang pag-ataking ito dahil ito ay ginawa ng unang hiwalay na sentro ng puwersa ng mga sistemang walang tauhan ng Ukraine. Sa madaling salita, nagpadala ang Ukraine ng mga drone para sirain ang mga drone launcher at hindi bababa sa 4 ang kanilang nawasak sa proseso. Makikita natin dito ang sistematikong kampanya para gawing inutil ang Donetsk Airport na naging Shahid Center ng Russia. Kahanga-hanga, iba't ibang uri ng munisyon ang ginagamit ng Ukraine para magdulot ng pinsala sa sentrong iyon. Ang Scalp at ATACMS ay nagpapakawala ng napakalakas na putok na kayang gumiba ng mga gusali. Ginagamit ang GBU-30, SHAM guided bombs, sa mga sumunod na pag-atake para sirain ang mga drone at pigilan ng Russia na ayusin ang pinsalang dulot ng mga kanluraning misail ng Ukraine. Ginagamit ang mga drone para sa eksaktong pag-atake sa mga launcher at iba pang kagamitan upang hindi magamit ng Russia ang natitirang Shahid drones nila sa Donetsk Airport. Matalino ang Ukraine. Sa paulit-ulit na pag-atake sa paliparan ng Donetsk, mas malamang na mapilitang umatras ang mga puwersa ng Russia at magtayo ng bagong Shahid launch site sa labas ng abot ng misail ng Ukraine. At kung mapipilitan silang ilayo pa ang mga Shahid launch site, mawawala lahat ng mga benepisyo ng paglulunsad mula sa mga lugar na mas malapit sa Ukraine na nabanggit natin kanina. Noong Abril 14 malamang na may hinala ang mga sumusubaybay sa mga pag-atake ng Ukraine sa Russia, na bukod sa pagsira ng imbakan ng drone sa Donetsk, may iba pa silang ginawa nung araw na yon. Tama ang mga taong yon. May iba pang pag-atake sa mga target sa sinakop na rehiyon ng Ukraine kasabay ng pag-atake sa mga Shahid ng Russia na naging balita. Sa Zaporizhia, nagpadala ang Ukraine ng mga drone sa okupadong Azovska. Ginamit ang mga imbakan ng bala roon para mag-supply sa sundalong Ruso patungong Zaporizhia, pero nawasak na ang mga iyon ng drone ng Ukraine. Sa Donetsk, tinarget ng Ukraine ang Ozov at Kulikivska. Muling tinadget ang mga imbakan ng bala bilang bahagi ng estratehiya ng Ukraine na pahinain ang opensiba ng Russia ngayong tagsibol. Tanggalin mo ang mga Shahid at mapipilayan mo ang pangmalayuang estratehiya ng Rusya. Wasakin ang imbakan ng bala para mapilitan ng tropang Russia, sumalakay ng kulang sa bala at supply at maging biktima ng mga drone sa kill zone ng Ukraine. Lahat ng ito ay bahagi ng estratehiyang pag-ubos na mahusay na gumagana para sa Ukraine ngayong 2026. Sa larangan ng mga long-range na drone, ginagawa ng Ukraine ang lahat ng makakaya nito para maungusan ng Russia pagdating sa dami ng mga drone na inilulunsad at sa dami ng mga target na tinatamaan ng mga drone na iyon.
Matagal nang lamang ang Russia sa Ukraine dito sa malaking bahagi ng digmaan. At ito ang naging malaking bentahe nila lalo na ng huling bahagi ng 2025. Pagsapit ng katapusan ng taong yon, umaabot na sa mahigit 5,000 Shahid-type na drone ang inilulunsad ng Russia kada buwan laban sa Ukraine, na umabot sa 5,278 noong Oktubre, 5,447 noong Nobyembre, at 5,131 noong Disyembre. Ipinapakita nito ang pagdami ng drone na ginagamit ng Russia laban sa Ukraine bawat buwan, kumpara sa unang bahagi ng 2025, at ang paglala ng pattern na ito ay nagpatuloy hanggang 2026. Layunin ng Ukraine na baliktarin ang kalakaran yon, kaya mahalaga ang pag-atake sa Donetsk. Patuloy pa ring sinusubukan ng Russia na magpalala ng sitwasyon at nagtatagumpay ito. Noong Marso, sinabi ng Ukrainian Air Force na hinarap nila ang 6,462 drone mula Russia. Mas mataas pa ito kaysa bilang na nakita natin sa huling bahagi ng 2025. Pero may nagbago. Dalawa pa nga. Una, biglang tumaas ang rate ng pagharang ng Ukraine sa mga Shahid-type drone ng Russia mula nang matapos ang 2025. Sa 6,400 at 62 na drone na inilunsad ng Russia noong Marso, 5,833 ang naharang bago pa man tumama sa kanilang mga targets, na nagbibigay sa Ukraine ng 70% na rate ng pagharang. Ngayon, tandaan ninyo ang sinabi natin tungkol sa lugar ng paliparan ng Donetsk at ang lapit nito sa mga lugar ng Ukraine na hindi okupado. Dahil nakuha ng Ukraine ang mga imbakan ng Shahid sa Donetsk, napipilitan ang Russia na maglunsad ng mga Shahid mula sa mas malayo, kaya mas madali para sa Ukraine na pabagsakin ang mga drone. Abangan kung nalampas sa 70% ang pagharang ng Ukraine sa mga drone ngayong Abril. Kapag nangyari ito, patunay na epektibo ang estratehiya nila. Ang pangalawang bagay na ito ang huling-huling gustong marinig ni Putin. Ang leader ng Russia ay umaasa sa long-range drone para sa mga gawain na di kaya ng ground forces. Ang mas malaking bilang ng mga drone na kayang ilunsad ng Russia ay isang bagay na maaaring ipangbanta ni Putin sa Ukraine sa loob ng maraming taon. Hindi na ngayon. Noong Marso, nang naabot ng Ukraine ang 70% interception rate, dito rin sila unang nanguna sa karera sa long-range drone. Hindi sinasadyang nabisto ng Ministry ng Depensa ng Rusya ang sarili nang iulat na nakapagpabagsak sila ng 7,347 Ukrainian drone sa isang buwan. Mas mataas ito kaysa iniulat ng Ukraine na pinapalipad ng Rusya at pinapatunayang nalampasan na ng Ukraine ang Rusya sa long-range drone. Mas maraming long-range drone ang Ukraine kaysa Rusya at ginagamit ito gaya ng pag-atake sa Donetsk na nagpapakita ng bagong kalamangan nila sa labanan. Habang pinalalakas ng Rusya ang long-range campaign sa bandang huli ng 2025, abala ang Ukraine sa pag-develop ng bagong mid-range drones para masaklaw ang lahat ng aspeto ng drone warfare. Winawasak ng short-range FPV drone ang mga sundalong Ruso sa frontline. Ang mga long-range na drone at mga hybrid na missile drone ay tumatama sa loob ng Rusya. Winawasak ang kanilang makinarya ng digmaan. Ngayon, nagagamit ng Ukraine ang mid-range na drone para atakihin ang mga posisyon ng Rusya sa sinakop na teritoryo nang hindi kailangan gumamit ng mas mahal na long-range na mga drone. Ang mga mid-range na drone na yon ay sumasama sa mga Western na misail at guided bombs na may katulad ng mga abot upang magdulot ng kaguluhan sa likurang sona ng Rusya. Dahil sa mid-range na pag-atake, mas madalas at malakas nang natatamaan ng Ukraine ang mga sinakop na teritoryo sa hangganan ng Rusya. Unti-unting pumapabor sa Ukraine ang mga bilang. Ngayon, habang binobomba ng mas maraming misil ang mga imbakan ng drone ng Rusya sa Donetsk, mas umaasa ng Ukraine sa drone advantage na dating hawak ng Rusya. May isa pang ginawa ang Ukraine noong Abril, 14 na dapat ding banggitin. Ipinapakita ng mga pag-atake ng Ukraine ang mahusay na koordinasyon at tumitinding kakayahan nitong gumamit ng iba't ibang uri ng munisyon para magdulot ng matinding pinsala sa Rusya. Nakikita natin yan mismo sa Donetsk, kung saan gumamit ang Ukraine ng mga missile at guided bombs para sirain ang mga imbakan ng drone, pati na rin ng mga drone para wasakin ang mga imbakan ng bala sa Donetsk. Ilan ito sa mga paraan ng pag-atake na ginamit sa isang operasyon na nagpapakita ng mataas na koordinasyon ng iba't ibang sanggay ng militar ng Ukraine. Ibig sabihin, kaya ng palawakin ng Ukraine ang pag-atake at pinapahirapan nito ang air defenses ng Russia. Saan ilalagay ang depensa? Anong dapat ilang targetin? Ito ang mga tanong na pinipilit nin sagutin ng Ukraine ang Russia habang nangyayari ang mga pag-atake. Dahil manipis na ikinakalat ng Russia ang air defense nila, nagkakaroon ng chance ang Ukraine na tamaan ng maraming target. Kahit tutukan ng Russia ang isang target, may naiiwang hindi protektado. Nasa sitwasyong walang magandang pagpipilian ng mga puwersa ni Putin. Gagaling pa ang Ukraine sa paglikha ng ganitong sitwasyon
habang pinapaunlad ang mid-range drone capabilities. Kaya magagamit ito sa mas maraming pag-atake kasama ng missile at guided bomb. Habang hinaharap ng Russia ang mga ipinapadala ng Ukraine sa impapawid ng Donetsk, mas malaki pa ang problema nila sa lupa. Nabanggit na natin kung paano pinahihina ng ganitong uri ng mid-range na pag-atake ang opensiba ng Russia na yung tagsibol sa Donetsk. Maraming ebidensyang nangyayari na ito ngayon. May isang bagay na sumisira sa mga tropa ng Russia, gaya ng hindi pa nangyari noon, at pinatutunayan ng mga numero na bumagsak ang opensiba ng Russia bago pa man ito magsimula. Panurin ang aming video para sa iba pang detalye. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa mga ulat sa pinakabagong pag-atake ng Ukraine laban sa Russia. Salamat sa panonood.